Magandang araw mga bata! Narito ako sa inyong harapan upang ibahagi ang isang napagandang kwento na tiyak akong kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Ate Melanie, isa sa mga on-the-job training kwentista mula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges. At bago tayo dumako sa aking kwento, mayroon lamang akong mga katanungan. Mga bata, sino sa inyo ang marunong kumanta? Wow! Mahusay! Naniniwala ba kayo na ang mga palaka ay marunong din kumanta? Kung ganon, makinig kayo sa aking kwento. At dahil dyan, ang aking kwento ay pinamagatang Sino ang Kumakanta? Ito ay isinulat ni Novia Samawandani at iginuhit ni Jacqueline Emanuela. At ito ay hatid sa atin na Let's Read of the Asia Foundation. Kaya tara na at magsimula na tayo. Yehey! Tag-ulan na naman! Masayang kanta ni Guntur. Hoy! Huwag kang maingay! Saway ni Combi na nakatira sa kabilang pintuan. Agad namang tumigil si Guntur sa pagkanta. Hindi niya nais gambalahin si Combi. Ha? May isa pang boses na kumakanta. Kapareho ito ng boses ni Guntur. Sino kaya ito? Huwag kang maingay! Pagsasaway ulit ni Combi. Ngunit, hindi na si Guntur ang kumakanta. Sino kaya ang kumakanta? Kailangan malaman agad ito ni Guntur. Kanino kayang mga bakas ito? Siguro, galing ito sa may-ari ng boses na kumakanta. Tumakbo ng mabilis si Guntur. Baka pwede silang sabay na kumanta. Maraming boses ang nanggagaling sa direksyon na ito. Nasa likod kaya ng halamanan ang may-ari ng mga boses? Wow! Ang dami nila! Nagulat ang mga palaka, agad silang nanahimik. Nasurpresa ang mga kabatsoy pagkakita nila kay Guntur. Ngunit may isa pang palaka ang patuloy pa rin sa pagkanta. Sandali lang, nais ni Guntur na sumama dito. Oh, dito nakatira ang mga kabatsoy sa ilalim ng madilim at tuyot na bato? Ang pagkanta ng sabay ay mas masaya. Ngunit, napakasikip ng kanilang tirahan. Napakasaya rin kumanta sa labas kasama ng mga palaka. Kumakanta sila at lumulundag sa paligid. Mag-ingat ka! Tulong! Hindi marunong lumangoy si Guntur. Sinubukang tumulong ng mga palaka, ngunit madulas ang kanilang mga kamay. Hindi na kayang pigilan ni Guntur ang kanyang paghinga. Dumating ang mga kabatsoy upang tumulong. Ang kanilang mga kamay ay tuyo at magaspang. Sa pagkakataong ito, hindi na dumulas sa pagkakahawak si Guntur. Buti na lang, ligtas na si Guntur. Siya ay pagod na pagod at nais nang umuwi. Sandali lang, kumakanta na naman ang mga palaka at mga kabatsoy. Napawi agad ang pagod ni Guntur. Nais niyang kumanta ulit kasama ng mga palaka at mga kabatsoy. Masayang masaya si Guntur. Wow! At ngayon na napakinggan na natin ang kwento na nais itong ipaalam sa atin na masaya ang lahat kapag sama-sama at sabay-sabay na kumakanta. Kaya mga bata, palaging tatandaan na dapat tayo tumulong sa iba at magkaisa. Muli, ako si Ate Melanie. Huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na tiyak ako'y kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod nating kwento mga bata, paalam!